Muli po, ang Panginoon ay mangungusap sa atin sa araw na ito. And I know na hindi tayo lalabas sa kwartong ito na hindi natin taglay yung revelation ng ating Panginoon. So, tingnan po natin yung please place your hand under my thigh. Ito po. Please place your hand under my thigh. At ginawa po yun ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Yung servant ni Abraham. So the servant placed his hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. So what does it mean? Ano bang ibig sabihin? Kapag dito po tinawag ng loin, yung thigh, ilalagay doon sa ilalim ng hita nung tao na iyong pangangakuan. Sabi diyan, it is a Jewish tradition of taking oath, like in our culture, by putting yung sa panahon natin ngayon, di ba, nilalagay yung kamay sa tapat ng puso, or minsan sa Bible daw. Makikita natin yung sa husgado, pero minsan hindi naman nagiging patungan na lang talaga po ng kamay yung Biblia pag sa husgado. Yung pinag-uusapan po natin talagang mayroong bearing, mayroong kahalagahan, at ang bearing ay patungkol sa ating spiritual na pamumuhay. In Hebrew culture, placing one's hand under the thigh for someone to allow his hand to be sat on was a sign of submission to authority. So for us, as a servant of God, God is asking for us to submit ourselves to the Lord. And mismo ang Panginoong Jesus, nung siya po'y nagkatawang tao, isa po yun sa napag-aralan namin ng Wednesday, na isang dahilan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa Father ay yung pagsasubmit. Submitting to the authority of the Father. And sa panahon po ito, sa kaugalian ng mga Hudyo, mostly po, this oath deals with family matter. At nangyari rin po yan nung panahon ni Joseph. Joseph na anak ni Jacob, na nung malapit na rin, matanda na rin si Jacob that time, at ang kanyang sinabi, na kapag siya ay namatay, yung kanyang labi ay ililibing doon sa Kanaan, o doon sa lupang binili ni Abraham for them. Una yung kay Sarah, nung namatay po si Sarah. So ang pamagat po ng ating mensahe ng Lord sa araw na ito, Eliezer, a faithful servant. So tayo po ay faithful, tayo ay mga servant din ng ating Panginoon. Pwede po natin ilagay yung ating pangalan doon, sa pangalan ni Eliezer. Let's pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito. Na kaninang umaga pa lamang, Panginoon, binusog mo na kami ng mga salita mo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. Mangungusap sa bawat sa amin, Panginoon. And we believe na hindi ka puputapos, Panginoon. Marami ka pang revelation na ibibigay sa araw na ito. Ito man ay pagpapala, ito man ay pagpapaalala. So be it, Panginoon. Yun ay para sa aming ikalalago sa buhay namin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po ang aming nag-iisang dakilang guro. Lahat po kami ay pawang estudyante sa iyong paanan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. This we pray in Jesus' name. Amen. So, umpisahan po natin, a faithful servant. Paano ba natin masasabi na talagang naging faithful servant itong si Eliezer? Dito sa verse na to, hindi po nabanggit. Pero doon sa Genesis 15:2, Abraham said, O Lord God, what will you give? Since I am a childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Dito po sa 24, hindi nabanggit. Pero doon sa 15, siya po yung kasi nga sinabi ng Lord na pagpapalain siya. Wala pa that time si Ismail at saka si Isaac. So ang alam ni Abraham, ito yung magiging tagapagmana. Pero hindi, ang sabi ng Lord, mismo sa binhi ninyo, ni Sarah manggagaling yung pangako, kumbaga.
So, tingnan natin dyan, how he become a faithful servant. Unang point, he obey his master's will or command. Alam po natin kung ano yung nais ni Abraham dito, na may ihanap na magiging kabiyak si Sarah. Kaya nga po sa ating mga singles, ang nagbibigay po ng ating mga kabiyak ay ang ating Panginoon. Tandaan po natin yun. So paano sumunod si Eleazar? Sa Genesis 24:9-10, makikita natin yan. So the servant placed his hand under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning this matter. Then the servant took 10 camels from the camel of his master, and set out with variety of his master's in his hand, and he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. Mahigpit po nabili ng Panginoon yon, na ang wag makikipumatok sa hindi ka pananampalataya. At yun nga po ang disenyo ng Lord, ang magiging asawa na Isaac ay doon din manggagaling sa linyada mismo ng pamilya ni Abraham. So Abraham, like doon sa ginawa po ni Eleazar, are we like him? Are we like Eleazar when God tell us to do His glory, to do things for His glory? Minsan sa pamamagitan ng ibang tao, through our leaders, nangungusap ang ating Panginoon para gawin natin yung mga bagay na makakapagbigay ng gloria sa Kanya. Did we follow our leaders? Mga kapatid, ang focus po ng ating mga leaders, lalo na yung ating pastor, is for our spirituality. Mahalaga po, yun yung nais ng Lord na ma-increase yung ating spiritual na buhay. Kasama na po yung practical living ng isang Kristiyano. Kaya pinag-aaralan natin sa evangelism, yung dynamic Christian living. Yung buhay ng isang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya. Kasama na yun, but the best thing, the most important thing na nais ng Lord sa atin, yung spirituality natin. Lumago tayo sa pananampalataya. Kung pinapatalon po tayo ng ating mga leader mula sa rooftop, huwag po natin gagawin. Pero ang pinagagawa lang po mga kapatid, pinalalagyan lang ng dingding. Para magamit natin yung rooftop para sa atin din naman kapakanan. Kung ang pinapagawa po ng mga leaders ay parang iba na yata. Sabi nga po namin, kapag dumating yung time na iba na yung naririnig nyo sa mga leaders, pagkakataon nyo na po ito, umalis na po kayo sa simbahan. Iba na po yung itinuturo. Sabi nga, pag dumarating yung time na parang ang focus na lamang natin ay sa mga material things, kapag yung pastor ay parang dati ang sasakyan lang ito, Kia lang, Mitsubishi. Ngayon, Mercedes na o Hammer na. Iba na yata ang nangyayari. Kung ang bagay na pinapagawa itong ating mga leaders sa patungkol sa ikaunlad ng iglesia, wala pong problema doon. So, ganun po yung ginawa ni Eleazar. Dahil yung nais, napakaganda po nung naging buhay ni Eleazar. Si Eleazar, insignificant person, but naging significant for a significant purpose. Kapag sinerch po ninyo yung pangalan ni Eleazar, tingnan niyo yung meaning, ang lalabas doon, God has helped. Pero pag itinuloy nyo pa, ang nababanggit na po yung third son ni Aaron. Hindi na po yung Eleazar na pinag-uusapan natin ngayon. Pero ganun pa man, meron siyang specific purpose na ginampanan sa buhay mismo ni Abraham at sa bayang Israel. Eleazar is not after for the reward. After po ng kwento na ito, hindi na po napag-usapan ulit si Eleazar. Ganun din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. We are serving the Lord not because of the reward. Because serving the Lord, katulad po nung napag-usapan namin last Monday, serving the Lord is the reward itself. Kaya lagi nating maririnig sa mga
sa mga prayer bago tayo magsimula. Truly Lord, it is a privilege to serve you. Yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, it is more than enough, a reward. Nagbibigay po ang reward ang Panginoon, but hindi po tayo nakapokus doon. We are serving the Lord not for the reward. We are serving the Lord because it is the right thing and the best thing to do bilang pagbabalik ng pagpurit pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi po kung nakapokus tayo sa reward, iba, hindi ang nagiging doon sa reward na lang talaga. Di po ba? Hindi magiging pure yung ating paglilingkod. Idadagdag na lamang ng Panginoon yung mga reward na yun. Kaya all these things shall be added unto you. Unahin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung paglilingkod sa ating Panginoon is more than a reward, mga kapatid. Ganun po yung ginawa ni Eleazar. Kaya po siya ay naging good servant ng ating. Pagtandaan po natin, uulitin ko, serving the Lord is a reward itself. Kaya nga yung naalala ko nung last message, last Friday, ano po yung message ng Lord sa pamamagitan ng sa buhay ni Joshua? Ang sabi doon, as for me and my house, we will serve the Lord. And serving the Lord in sincerity and in truth. Ganun po yung hinahanap ng Panginoon na paglilingkod na ginagawa ng isang Kristiyano. Pangalawa, ano yung pangalawang point na pwede nating masabi na si Eleazar ay naging faithful servant sa kanyang master? He acknowledged the master of his master, Abraham. Hindi lamang dun sa kanyang master na si Abraham, kundi yung master ng kanyang master na si Abraham, and that is God. That is the Lord. Sa Genesis 24, verse 12 to 14, He said, O Lord, the God of my master, Abraham. Napakaganda po. Sa umpisa pa lamang ng mga binitawan niyang salita, it's all about God. Kaya nga worship is all about Him. It's all about God. Grant me success today and show loving kindness to my master, Abraham. Behold, I am standing by the spring, and the daughters of man of this city are coming to draw water. Now, may it be that the girl to whom I say, please let down your jar so that I may drink, and who answers, drink, I will water your camel also. May she be the one whom you have appointed for your servant Isaac, and by this I will know that you have shown loving kindness to my master Abraham. Ito na po yung time na dumating na. Nag-travel mula doon sa Canaan, pumunta sa Mesopotamia, at dumating na po doon sa lugar ng kapatid ni Abraham na si Nahor. At ang una pong ginawa ni Eleazar, siya po ay nanalangin. Siya po ay nanalangin at humingi siya ng sign mula sa Lord. At doon po sa kwento na yon, hindi pa natatapos manalangin si Eleazar, dumating na yung kasagutan ng ating Panginoon. Hindi pa siya natatapos manalangin. May babae nang dumating. May babae nang dumating at yun na. Ang sabi po dito, humingi siya ng success doon sa kanyang journey, doon sa kanyang misyon mula sa ating Panginoon. Hindi niya po ginamit yung kanyang pansariling kakayahan. Ang pinanghawakan niya, yung gagawin ng Diyos upang magtagumpay siya doon sa misyon niya para sa anak ng kanyang master o sa ating amang si Abraham. First, Eleazar acknowledged the Lord through prayer. Kaya nga po lagi natin napapag-aralan every Monday yung kahalagahan ng pananalangin ng isang Kristiyano. He asked for a sign and success for his journey. Not for him, but always for his master Abraham and the master of his master Abraham. Sa Genesis 24,
24, 26 to 27. Then the man bowed low and worshipped the Lord. Sa Genesis 25 verse 52, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself to the ground before the Lord. Pansinin po ninyo yung mga verses. Sa Genesis 24, 26 to 27, then the man bowed low and worshipped the Lord, and he said, Blessed be the Lord, the God of my master Abraham, who has not forsaken his loving kindness, his truth toward my master. As for me, the Lord has guided me in the way to the house of my master's Abraham. Napaka hirap tuntunin po ba, di ba? Nga lamang nung panahon na yon, para raw po ikaw ay madaling makagather ng informasyon, pumunta ka sa malapit sa balon. O pumunta ka sa balon. Kasi lahat ng tao pumupunta doon para sumalok ng tubig. May wisdom. Hindi lamang yung guidance ng Lord, may wisdom din. Ginamitan yung wisdom ni Eleazar. At pagka may pumuntang tao doon, makakapagtanong ka. Doon ka makakakuha ng informasyon. Pero nung nangyari kanina, wala nga. Ang dumating, yun na kaagad yung sagot doon sa kanyang panalangin. So guided talaga. Lahat yung plano, kumbaga, yung journey ni Eleazar, na ayon din naman sa plano ni Abraham, talagang very smooth. Very smooth yung pangyayari. Hindi man lang siya nahirapan. Sa chapter 26, sa verse 26 and verse 52, tingnan nyo po, after ng 25 verses ulit, ano ang ginawa? When Abraham's servant heard these words, ito na po kasi yung pumayag na. The matters comes from the Lord, ang sabi ni Laban at ni Betuel. Sino kami para sumagot ng good or bad? Sino kami para tumanggi? Ito'y galing sa ating Panginoon. So wala pong ibang ginawa si Eleazar kundi magpuri sa ating Panginoon. Magbalik ng pasasalamat. So ang second na ginawa niya, he acknowledged the Lord with thanksgiving and praise. Are we like Eleazar in approaching God in our prayer? After ba na natanggap natin yung kasagutan, wala man lang pasasalamat? Sabi nga, marami tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Yung hininga natin pagkagising sa umaga is more than enough to praise and to give thanks to the Lord. Kaya natin hindi minsan naalalang magpasalamat, we are focused dun sa mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. Sabi nga po dun sa mga pag-aaral natin, marami tayong natanggap mula sa ating Panginoon na hindi naman natin ipinanalangin. Yun yung mga bagay na dapat hindi natin kaliligtaan ipagpasalamat. Ano natin, bawat araw ng buhay natin na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, it is more than enough to give thanks at magpasalamat po sa ating Panginoon. We as Christians, dapat ganun din po ang ating gagawin. We made a lot of studies about prayer, and we all know the importance of prayer sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi nga po, breath, ito'y hininga ng isang Kristiyano or backbone of our faith. Yun po yung kahalagahan. So kung tayo po ay Kristiyano at hindi tayo nananalangin, nagiging disobedient tayo. Ang Lord nga mismo, siya na mismo yung Diyos na nanalangin pa sa Father. Who are we not to pray? So lahat po ng ginawa ng ating Panginoon, ginawa niya to set an example para sa atin. Para gayahin niya. At yun yung tamang pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Favorable or unfavorable situation, praise and always bring back glory to the goodness ng ating Panginoon. So I hope, mamaya po, ay marami nang tatayo dito sa pulpito para i-declare yung kabutihan ng ating Panginoon. So pangatlo, paano natin makikita na naging faithful servant si Eleazar? He sincerely accomplished his mission. Lahat po ginawa niya. Masasabi ko nga habang pinapag-aralan namin to dun sa Sinai,
Ito yung taong walang inaaksayang panahon. Narinig nyo ba yung kasabihan, ang magagawa mo ngayon, ay wag mo nang ipagpabukas. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Ay sige, bukas na lang ako mag-share. Paano kung yung tao na yun, bukas kinuha na ng Panginoon? Kung ikaw mismo, kinuha ng Panginoon, paano pa? So, kaya nga yung urgency, makikita natin yung urgency ng salvation. Yung mga bagay na magagawa natin for the glory of God sa pagkakataon. Let us do it now, mga kapatid. Not later. Ngayon na natin gawin. At paano natin makikita? Paano natin malalaman? Ganito yung ipinakita ni Eleazar. Sa Genesis 24 verse 17, nung dumating na po yung babae, si Rebecca, hindi po naghintay na lamang sa mga susunod na mangyayari. Gumawa po siya ng aksyon. Then the servant ran to meet her. Hindi niya inintay na yung babae, ikaw may pangangailangan. Di po ba? The servant ran to meet her and said, "Please let me drink a little water from your jar." At alam na po natin kung yung ano yung mga sumunod na nangyari. Lahat po ng hiningi niyang sign mula sa Panginoon, nangyari po. Nangyari. At makikita natin na talagang kapag sabi dun sa isang post ni Kuya Eric, God's will done in God's way will lack no support. Lahat ng bagay na ipinaubaya natin sa ating Panginoon, maasahan natin yung kanyang guidance at patnubay sa anumang gagawin natin. Lalo na kung ito'y patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang yon. Genesis 24:22-24, when the camels had finished drinking, the man took a gold ring, weighing a half shekel, and 2 bracelets for her wrist, weighing 10 shekels in gold, and said, "Whose daughter are you? Please tell me, is there room for us to lodge in your father's house?" Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Makikita natin dito na si Eleazar siguradong sigurado na doon sa naging katubunan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, binigay muna niya yung regalo bago tinanong yung pangalan. Kung tayo po kayo napag-utusan, anong gagawin natin? Matanungin ko muna yung pangalan. Pagkabigay mo, hindi pala siya yon. Pero sa isip ni Abraham, sa isip at puso ni Eleazar, sigurado na siya na ito yung babae. Kasi nga po, yung sign na hiningi niya, nangyari lahat. Sino sa atin ang magbibigay muna bago tatanong, oo, hindi? Oo muna ba? Pero napakaganda po yung pinakita ni talagang lahat ginawa niya para ma-accomplish kung ano yung sinabi ng kanyang master na si Abraham. And tuloy-tuloy po tayo. Sa Genesis 24 verse 33, when the food was set before him to eat, ano ito yung sinabi niya? I will not eat until I have told my business. Sa haba po yung binahe, itong mga taong ito, magkakasama ito, 10 camel silang magkakasama, marami pang silang kasama, hindi ka agad pagkain. Wala po ba kayong dyan? Gutom na po kami. Hindi po. Kung ano yung bili ng kanyang master na si Abraham, bago po kami kakain, nais ko munang sabihin kung ano talaga yung tunay kong pakay, kung bakit ako naririto ngayon. Di po ba? Napaka-faithful servant. Talagang pinanghawakan niya kung ano yung sinabi ng kanyang master upang magkaroon ng katuparan yung kanyang misyon. And yun nga, nung ang sagot kasi, that matters comes from the Lord, ano yung pwede namin isagot sa'yo? Sa Genesis 24 verse 49, so now, if you are going to deal kindly and truly with my master, and if not, let me know that I may turn to the right hand or to the left. Mga kapatid,
itong mga salitang ito, pwede nang mangyari ito doon sa verse 10 eh. Di ba, nung paglabas niya sa sambahayan ni Abraham, dala-dala niya na yung 10 camel. At marami siyang mga handog. Yung yamin niya, Sar, pwede nang mangyari doon eh. Marami na siyang ari-arian eh. Di po ba? Pero hindi. Nandito na siya sa pagkakataon ito. Kausap na niya yung mga tao na kung saan ay pakay talaga niya. Makikita natin yung katapatan. Pwede na siyang gawin sa verse 10 pa lamang. Paglabas niya ng sambahayan ni Abraham. Pero hindi. Ang kailangan ay matapos ko kung ano yung mission, kung ano yung pinagagawa sa akin ng aking master na si Abraham. At hindi po lamang doon, sa verse 24, chapter 24, verse 54, the servant brought an article of silver and articles of gold and garments and gave them to Rebekah, and he also gave precious things to her brother and to her mother. Then he ate, and the man who were he ate and drank and spent the night. Nung nasabi na niya kung ano yung pakay, saka lamang po kumain. Pero tayo po, kumakain naman tayo bago tayo mag-aral. Pero pinapractice na po namin ng Wednesday at saka prayer meeting, kain muna ng spiritual bago pagkain physical. Kaya naman. So, pagka nagpahinga na po sila, sa pagising pa lamang sa umaga na Eleazar, mission pa rin talaga niya yung nasa kanyang isipan. When they arose in the morning, he said, "Send me away to my master." Nag-ano pa yung baka naman pwede mag-stay pa siya ng 10 araw para makapiling namin siya. Ang sabi niya sa 56, he said to them, "Do not delay me. Since the Lord has prospered my way, send me away that I may go to my master." Hindi na po pwede eh. Kailangan ko nang talagang makabalik. At alam naman natin na doon sa unang, sa verse 1, 24 verse 1, nabanggit doon na matanda na si Abraham. Iniisip ni Eleazar, baka anytime, hindi niya na maabutan yung kanyang master. Hindi ginawa ni Eleazar na nung nasabi na natanggap na niya yung kasagutan, walang problema. Dalhin mo si Rebekah upang maging asawa ng iyong master na si Isaac. Pwede namang magano muna siya, no? Maligo muna o mamasyal doon sa lugar ng Mesopotamia, pero hindi po. He is focused doon sa kanyang mission. At dito po natin makikita na talagang walang inaksayang panahon si Eleazar. Sa atin po, may mga bagay ba na ipinapagawa ang ating Panginoon sa atin na burden? Sumasagot po ba tayo ng burden? Sabihin natin, sa sunod na araw na lang. Brad, sama ka prayer meeting. Sa sunod na araw na lang. Isang araw lang kapatid, yung prayer meeting sa isang linggo. Bible study yung sumusunod. Yung mga bagay na pwede natin gawin ngayon, huwag natin ipagpabukas, huwag natin gawin sa isang linggo, huwag natin sa sunod na buwan na lang, lalo namang huwag dapat sa susunod na taon. Makagal yun, kapatid. Baka malibang ka na doon sa iyong pinagkakaabalahan. So yun po yung sinasabi pangaral po sa atin. Kasi sabi ko nga po kanina, we never know kung anong mangyayari pagdating ng bukas. Yung pinaplano natin, baka hindi na magkaroon ng katuparan. Kasi nawala na. Yung gusto mong sharean, kinuha na ng Panginoon. O yung isang pwedeng mangyari, baka ikaw, baka tayo, pwede nang kunin. Hindi naman. Sino ba nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon? Sino nakakaalam kung kailan ang exit point? Kaya nga po ang bili ni Paul, lagi nating aalalahanin na itong buhay na ito na yung huli. Hindi naman po natin ipinapanalangin, Lord, gusto ko nang mamatay. Hindi.
Ibig sabihin na ginagawa natin yung the best for the Lord. Yung mga bagay na pwede na natin gawin ngayon, this specific moment of time, let us do it for the glory of God. Are we like Eliezer in accomplishing tasks or mission given by the Lord? Do we take extra miles or give more effort in serving the Lord? Hindi po pwede yung mediocre kind of service na tinatawag. Pwede na yan. Ayaw po ng Lord. Yung lagi nating naririnig yan sa mga mensahe ng Panginoon. Okay na yan. Pwede na yan. Ang hinihiling ng Lord, yung the best. Sa umpisa pa lamang po, sa pag-awitan natin sa ating Panginoon, hinihiling ng Lord yung the best na paglilingkod natin sa Kanya. Ano man daw po yung ginagawa natin, yan sabi ng Bible, do it for the glory of God. Alam ko po, alam nating lahat na yung ginagawa natin, binibigay na natin yung the best. But we can give more. Po ba? Room for improvement ay hindi po napupuno. Yun ang lagi nating narinig sa mga pag-aaral. Ibigay natin. Po ba? Ang sabi nga, dapat dumadating na raw tayo sa time na kapag parating na yung araw ng Friday o yung araw po ng mga pag-aaral, we are excited. Hindi yung Huwebes, Biyernes na naman umaga, ang hirap bumangon. Hindi po ba? Sabi nga natin lagi, dun sa mga nanunundo, dapat Miyerkules pa lamang, pwede ka na mag-inform, kuya, sasama ako sa Friday. Minsan, Friday na ng umaga, pag natuloy yung lakad sa labas, hindi ako sasama. Pag hindi natuloy, sasama ako. Dapat, firm na yung ating isipan, nasasama tayo sa gawain ng Panginoon. Ang nangyayari po, napakabilis po ng araw. Napakabilis ng araw. Kapag dumating na po sa araw ng Tuesday, tapos Wednesday, kinabukasan Huwebes. Kasi aalis po kami dito, madaling araw na, Huwebes na agad, kinabukasan. Biyernes na. Dahil po ang isang linggo natin, punong-puno ng pag-aaral. Umuwi lang po yung Marsan family, meron po tayong Bible study ng Sabado, sa Marsan family, Marsan residence. Meron tayong pag-aaral ng Sunday, Monday, prayer meeting, Tuesday, pag-aaral ulit, Wednesday, pag-aaral po dito, Huwebes, practice ng worship team, ito po yung Friday. Kung lahat po ng yan ay kumpleto sa buong linggo at wala na ni isa na nadaluhan, ikaw na po ang may kasalanan. Hindi na yung kasalanan ng Panginoon. Lahat po ginagawa natin. Alam niyo po mga kapatid, mula po sa J-Hall hanggang ngayon sa GCC, we are more focused sa education. Sa pag-aaral. Punong-puno po tayo ng pag-aaral. Napapansin niyo po, sa morning, mayroon tayong pag-aaral dito, growth study, at sa kabila po ay evangelism. Kinikita po natin yung mga kapatid na reasonable naman, hindi talaga sila, yun sa oras ng kanilang trabaho. Excuse po yun. Pero kung mayroon naman tayong panahon at pinipili lang talaga natin na hindi dumalo, we are sinning against the Lord. Sinabi po nung nanalangin kanina, yun yung mga sin of omission. Sa James 4:17. Yung mga bagay na tama na dapat natin ginagawa at hindi natin gawa. We are sinning against the Lord. So napag-usapan po natin yung pagiging faithful servant ng ating Panginoon. Pero nagkaroon po ng katuparan yung kanilang misyon, hindi po sa sarili nilang kakayahan. Huwag po natin kalilimutan yan. Na every time natatanggap po natin yung katagumpayan o yung sagot sa ating mga panalangin, huwag natin pong kalilimutan. The Lord Himself fulfilled their mission. Kaya nga po, ang sabi doon sa awit kanina, doon sa opening song pa lamang, we give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Ang sabi doon sa bridge, there's no other reason why we came than to glorify
your name. Because it is worthy, holy, and acceptable sa ating Panginoon. Ano man po yung ating mga ginagawa sa ating Panginoon, lagi nating ibabalik. Kapag pinag-aralan po natin, bawat mga pag-aaral na ginagawa natin sa mga book study, lalo na dun sa Book of Romans, sa huli po, all glory belongs to the Lord. Lagi nating ibabalik yung pasasalamat sa ating Panginoon. So, nangyari po yung tagumpay ng misyon ni Eleazar, na misyon plano ng ating amang si Abraham sa tulong ng ating Panginoon. Bakit po? Diyan pa lamang sa Genesis 24 verse 7. The Lord, the God of heaven, ito yung pinanghawakan ni Abraham, who took me from my father's house and from the land of my birth, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I will give this land. Sabi niya, He will send His angel before you, and you will take a wife for my son from there. Kung titingnan po natin dito, tapos na dito. Tapos na yung plano, tapos na yung kasagutan ng ating Panginoon. He will send His angel. Kung bakit naging matagumpay, because yung plano, yung mission, ay isinangguni sa presensya ng ating, sa kamay ng Diyos. Kaya po nagkaroon ng katuparan. Makikita natin sa buhay na ipinakita mismo ni Eleazar. Yung paglilingkod, unang pananalangin, pagbibigay ng pasasalamat. Napakaganda po nung makikita rin natin dito kung sino si Abraham. Kasi kung masamang amo, sabihin na natin si Abraham, sa palagay ba natin susundin siya ni Eleazar? Di po ba? Ayun yung laging paalala sa atin ng Panginoon bilang mga padre di pamilya ng tahanan. Napakaganda po yung ginawa niya, hindi lamang sa kanyang sariling pamilya, hanggang doon sa mga servant niya. Di ba ang sabi po natin, lagi nating naiisip noon, na ang pinakamagandang pamana sa ating mga anak ay edukasyon. Kasi hindi raw yun nananakaw. Nung tayo po'y naging Kristiyano na, may mas maganda pa pala. Ang magandang pamana natin sa ating mga anak ay pananampalataya. Yun yung hindi nananakaw at pangwalang hanggan. Through eternity, yung magiging resulta o benefits para sa atin. Sa Genesis 24:15, before he had finished speaking, behold, Rebekah, who was born in Bethuel, the son of Milcah, the wife of Abraham's brother Nahor, came out with her jar on her shoulder. Tingnan niyo po, hindi pa tapos manalangin si Eleazar, nandun na yung sagot ng Panginoon. Nandun na yung katugunan ng ating Panginoon. And, ito po, ito yung naging katuparan ng misyon na ginampanan ni Eleazar na plano ng kanyang master na si Abraham. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife, and loved her. Thus Isaac was comforted after her mother's death. So napakaganda po ng kwento ng 24, ng verse 20, ng chapter 24. Ano to? Sabi nga, happy ever after, yung naging kwento ng chapter 24. So makikita natin dyan na bilang tayo rin, kung hanggang sa pagkakataong ito ay parang wala pang katugunan yung ating mga panalangin. Katulad nung inawit kanina, we wait. Mahalaga yung patience, di po ba? Doon sa patience sa paghihintay natin sa katugunan ng ating Panginoon. Truly, success of Abraham's plan and Eleazar's mission comes from the Lord if we fully trust Him and lean not on our own understanding. Yun po yung sinabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct our path. At napakalinaw po dito, bago pa naging plano ito ni Abraham, plano na po muna ito ng Panginoon. Ang unang nagplano
ay ang ating Panginoon. Sinunod na lamang na Abraham. Sinunod na lamang yung mga karakter na ating napag-usapan. So huwag mailip. May plano si Lord sa buhay ng bawat isa natin, sa atin mga kapatid. Kung sa kapipilit natin, imbes na maging katadyang, yung ating mahanap, naging katadyak. Lagi na lang kayong nagtatadyakan. So, hintayin. Di ba? Ipanalangin. Hindi pa po dumating. Ang tagal naman. Diba? Minsan naman, di ba, kuya, ang sabi naman, dapat ay humanap ka nung kapananampalataya. Di ba? Kapananampalataya naman po yung nahanap ko eh. May sabi naman kapatid. Hindi rin pwede yun. Kailangan yung walang pananagutan. Di ba? And napakaganda po yung isipin niyo po, may hirap bang nakaranas ba ng hirap si Isaac sa panliligaw? Di ba? Naghihintay na lang eh. Naghihintay na lang. Di ba? Napakaganda yung gano'n, pero tayo, mas excited, di ba? Na yung, mayroon kang extra effort, sabi nga, inaabot ka ng gabi, di ba, yung kwento ni Kuya Kit, ang tagal niyang hinintay, mag-aalas 12 niya, gusto na siyang mainip, biglang may tumawag, binigay yung isang papel na hanggang ngayon ay nakatago pa. Yes! Yeah! May bunga ang pagtsatsaga, di ba? May bunga ang pagtsatsaga. Ibibigay ng Lord yung para sa inyo. Huwag magmadali. Huwag magmadali at ibibigay ng Lord. Ang narinig ko nung nakaraan, pag hawak sa laptop ay pumitik, ay mabuti pang laptop, may spark. Sabi walang spark. Pero nakita natin sa buhay ni Isaac, di ba nung nagkita po sila doon sa huling part, nagkatinginan lang. Ayun na. May spark agad, di ba? Sila talaga yung magpapalan. Sila yung magkatadyang. Diba? Hintayin natin yung ibibigay ng Lord. Meron po akong verse to ponder. Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, for those who are called according to His purpose. Napakaganda po yung sa kwento ng na to. Kung titingnan natin bawat karakter, yung sa mission ni Eleazar, wala po naging kahirap-hirap. Wala man lang resistance. Even po yung camel nga hindi din sila nahirapan sa pagpainom. All characters of the story are in one mind and cooperate to the will of God. Yun din po naman yung hiningi. Sabi ko nga po kanina doon sa pag-aaral, ang nais po ng Lord sa atin ay baguhin ang ating buhay. Ilagay sa ayos yung ating buhay. Pero kailangan po niya yung kooperasyon natin. Sabi natin, kung paniniwala natin, kung talagang gusto mo magbago, kaya mo naman yan sa buhay mo sa sarili mo, no? Hindi. Kailangan natin ang Diyos, pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Doon sa pagbabago na gagawin niya sa atin, kakampi po tayo niya. Kaakibat, kailangan niya yung kooperasyon natin. Doon sa pagbabagong gagawin niya sa bawat isa sa atin. Paano ba natin nasabi na itong mga karakter na ating pinag-usapan are in one mind and cooperate to the will of God? Because they had shown love and obedience to God. Umpisahan po natin kay Abraham. Genesis 24:3-4. And I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you shall not take wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I live, but you will go to the country of my relatives and take a wife for my son there. Nung sinunod po niya kung ano yung sabi, utos ng ating Panginoon. Sa buhay naman ni Eleazar, so the servant placed the hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. So, yung pagsunod ni Eleazar sa kanyang master, pagpapakita rin ng pagmamahal sa Panginoon
ng kanyang master. Ano po yung ginawa ni Isaac? Ganito lang po, napakasimple lang po yung ginawa niya. Isaac went to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and looked, and behold, camels were coming. Sino po yung laman ng camel? Yun na yung magiging kabiyak niya. At magiging kasama niya sa habang buhay. Sa part naman ni Rebecca, the kindness and good heart and hospitality she has shown to Eleazar proves her love and obedience to the Lord. Isipin niyo po yun. Nasabi nga ito sa pag-aaral namin, hindi lamang napakaganda nito, hindi lamang siya birhen at wala ni isang lalaking naliligaw pa sa kanya. Ang makikita natin kung bakit siya karapat-dapat kay Isaac, yung puso niya. Yung magandang kalooban niya. Doon sa ipinost ng isang kapatid, bawat isang camel daw po, 35 gallons ang kayang inumin. Isipin niyo po yun, pabalik-balik. Pabalik-balik si Rebecca para mapainom yung 10 camel. So makikita natin, napakabuting babae. Masipag. Ha? Hindi lamang sa masipag, may mabuting puso. May mabuting puso. At yun yung tinitingnan ng Lord. So karapat-dapat po siya na maging asawa ni Isaac. Sa parte naman ni Laban, hindi po ito yung Laban na binibili natin sa tindahan, ha? Kapatid po ito ni Rebecca. Si Bethuel naman ay yung tatay ni Rebecca. Then Laban and Bethuel replied, "The matter comes from the Lord. So we cannot speak to you good, bad, or good." So, ito na makikita na talagang yung 8:28, lapat na lapat dun sa nangyari. Nangyari yung purpose ng ating Panginoon according sa nais niya, dun sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung sa panahon natin siguro ngayon, kung sabi ko nga, nung pagpunta doon, pumunta po ako dito kasi yung anak ninyo, gusto kong maging asawa ng anak ng master ko. Ano kayo pwedeng mag-isagot? Dalhin mo muna yung magaling na lalaki dito na yan. Hindi pwede yung ganyan. Diba? Sa panahon natin yun, hindi yata uubra yung gano'n. Kailangan talagang pumunta ka at manuyo sa... Pero doon sa naging tugon ng mga taong ito, nakita natin yung pagmamahal at pag-obey nila sa kalooban ng Panginoon. All the character in the story, they obey the director. Alam niyo po kung bakit naging happily ever after yung naging ending ng story? Because the director is our God. Ang ating Panginoon. Because Jesus is the ultimate example of a faithful servant. Ano po yung sinabi niya? I came not to be served, but to serve. Upang maglingkod. Ginawa lang po natin kanina, example si Eleazar. Bilang tao, nasundin natin bilang mga Kristiyano. Pero ang ultimate po na gagayahin natin na faithful servant ay ang ating Panginoon Jesus. Kung ano po yung itunuro niya sa ating lahat.